Kaya pagkagising nito ay tinanong na naman ulit ni Jennifer ang katulong nito. Wala ka ba talagang napansin sa Sir Gab mo? Magsabi ka na lang ng totoo, manang. Pilit na tanong nito sa katulong. Wala po talaga, ma'am, sagot nito. At saan naman kaya niya inilagay ang binili niya kahapon? Alam mo ba, manang? Tanong nito ulit sa katulong. Hindi ko rin alam, ma'am, kung saan inilagay ni Sir Gab. Halatang kinakabahan na ang katulong nito dahil pinipilit niya itong magsabi ng totoo. Ayaw mo bang madagdagan ang sahod mo, manang? Sabay taas kilay. Gustuhin man ang katulong na sabihin sa kanya ang totoo. Niyang nakita ay natakot siya na baka siya pa ang dahilan ng pag-aaway nila at baka mawalan siya ng tuluyan. Nang magising si Gab ay nagmamadali ito na tila may importanteng lakad. Mahal, may pasok ka ba ngayon? Tanong nito sa nobyong nagmamadali. Oh, Jennifer, papasok ako ngayon. Nagtataka na naman siya sa pagtawag ni Gab sa kanyang pangalan. Dahil hindi lang siya sanay na tinatawag itong Jennifer sa kanya dahil may gusto niyang tinatawag siya nitong mahal ko. Mahal ko, mag-almusal ka muna. Kape na lang, mamaya na lang ako kakain. Yaya, ipagtimpla mo na lang sa Sir Gab ng kape mo. Wag lang masyadong damihan ng asukal. Opo ma'am, sandali lang po sir. Pagtitimpla po muna kita. Nagmamadaling pumunta sa kusina ang katulong para ipagtimpla si Gab ng kape. Pero pagbalik nito ay umalis na si Gab, pasok sa kanyang kwarto. Wag na lang manang, ikaw na lang ang uminom niyan. Tingnan mo tong si Gab, inis na sabi nito. Nagsara naman ang pinto si Gab para tawagan saglit ang kanyang mag-ina. Hello sa dalawang pinakamamahal kong babae. Bati nito sa kanyang mag-ina. Hello Gab? Hello Papa? Miss na po kita Papa, sabi ni Tintin. Ako din naman, miss ko na kayong dalawa ng mama mo. Sagot nito ng may paglalambing. Nga pala, may binili ako para sa inyo ng mama mo. Dagdag nito. Talaga po, Papa? Oo, anak. Sige, anak, ha? Tatawag ulit si Papa mamaya. May gagawin lang si Papa na importante. Sige po, Papa. Bye po. Saka sabay nilang binaba ni Tintin ang kanilang telepono. Habang si Jennifer naman ay lihim na nakikinig sa labas ng kwarto. Kahit hindi nito masyadong marinig kung ano ang pinag-uusapan nila, nang kausap nito ay iba agad ang nasa isip niya. Alam kong si Camila ang kausap ni Gab, sabi nito sa kanyang isip. Pagkabukas ni Gab sa pinto ay nakita niya agad si Jennifer. Kanina ka pa ba? Tanong ni Gab. Sino ang kausap mo kanina sa telepono? Sarkastikong tanong nito. Yung empleyado ko, may pagagawa lang ako sa kanya, sagot nito. Talaga bang empleyado lang? Tanong nito ng may halong pagtataka. Pwede ba, Jennifer? Masyado pang maaga para mag-away tayong dalawa. Pakiusap ni Gab. Hindi naman ako nakikipagtalo o nakikipag-away, Gab. Nagtatanong lang ng maayos. Mahirap bang sumagot ng totoo? Wala naman dapat akong sabihin dahil yon ang totoo. Sinagot naman kita ng maayos. Sige na, kailangan ko nang umalis. Hinalikan niya ito sa pisngi at nagmamadaling bumaba papuntang sasakyan nito. Kahit hinalikan pa siya ni Gab sa pisngi, ramdam nito na masyadong malayo si Gab. Sa Gab nakilala niya at minahal niya. Si Gab naman ay maaga niyang tinapos ang kanyang meeting para makapunta agad sa bahay nila Camila. Nagmamadali itong pumunta sa flower shop para ibili ng bulaklak si Camila at chocolates. Agad naman niyang ipinaalam sa kanyang mag-ina na pupunta siya at may dalang pasalubong sa kanila. Hello anak, papunta na si Papa mo dyan. Talaga po Papa? Sige po Papa, hihintayin ka po namin ni Mama dito. Okay anak, see you later. Habang si Jennifer naman ay halos mawala na sa kanyang konsentrasyon,
dahil sa kakaisip kay Gab. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ng isa nitong empleyado. What do you think? Mukha ba akong okay? Sarkastikong sagot nito. Pasensya na po ma'am, nag-aalala lang po. Kinakabahang sagot nito sa kanyang amo. Pwede ba lumabas ka muna? Hindi ka nakakatulong, so please, labas na. Galit na pinalabas ng kanyang assistant. Ano? Napagalitan ka na naman? Tanong ng isang kasama nito sa trabaho. Ibang-iba na talaga si Ma'am O. Dati lagi siyang masaya at bukang bibig palagi si Sir Gab. Ngayon laging galit at halos hindi ko na marinig ang pangalan ni Sir Gab. Baka hiwalay na sila, sabi naman ng isa pang empleyado. Sige na, magtrabaho na tayo. Hindi naman tayo ang may problema, di ba? Pero tayo ang masyadong apektado. Baka sa kachichismis natin, dito mawalan pa tayo ng trabaho. Sabi pa ng isang empleyado, tama nga. Hindi nag-atubili na tawagan ang best friend nito na si Erica para magpalabas ng kanyang sama ng loob. Oh, napatawag ka. Ano na naman yan, Jennifer? Umiiyak ka na naman ba? Tanong ni Erica sa kabilang linya. Ano sa tingin mo? I can smell something na hindi maganda. Mukhang tinatawagan at nagkikita pa rin si Gab at Camila. Sabi nito sa kaibigan. Kasi may kausap na naman sa cellphone tapos si Camila na agad? Pabirong sagot nito. Ano ka ba? Hindi ako nagbibiro, Erica. Okay. Then tell me, ano bang nalaman o nakita mo para maniwala ako? Ewan ko sa'yo. Sinabi ko ng lahat, di ba? Oo nga, so anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Erica sa kaibigan. Pasundan kaya natin, Erica, pakiusap nito. Kaya mo naman, Jennifer, may pera ka. Sige, ako maghahanap ng spy. Okay para matapos na to. Sabi ni Erica. Sige, deal. Ako ang bahala. Sa lahat ng iyon, ikaw ang magaling ha? Pag nalaman ko lamang talaga kung saan niya ibinabahay ang babae niya, baka kung anong magawa ko sa kanya. Galit na paalala nito. Yan ang kilala kong Jennifer, palaban. Sige ha, tatawagan ulit kita. Pag may nahanap na ako mag-i-spy sa dalawang yan at ang matigil na to, kawawa ka na kasi Jennifer. Ikaw lang ang masasaktan sa ginagawa mo. Maganda ka naman, mayaman pa. Hindi lang naman si Gab ang lalaki sa mundong ito, di ba? Isa kang sikat na negosyante at designer. Madami ang magkakagusto sa'yo sa US, pero parang naubusan na yata ng lalaki ang mundo. Siya ang mahal ko, Erica. Hindi ako papayag na mapunta siya sa iba at sa isang katulong pa. Sagot nito. Sige, ako ang bahala. Mag-relax ka lang dyan at ipagpatuloy ang negosyo. Hindi ka lang malulugi sa lalaki. Pati negosyo nyo ay nadadamay pa, Jennifer. Aasahan kita, Erica. Maraming salamat at nandyan ka palagi. Of course naman. I'm your best friend. Kaya nasasaktan ako na nagkakaganyan ka, lalo na pag nalaman to ng parents mo. No, don't tell mom and dad about this, okay? Okay, sige na, bye. Bye, Erica.